Kakalsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipaiken ka, O Kristo. Tung duwe kakalsat kinigayem ti pamati daimbag nga bigat kada kay amin. Kunatay manapo iti katugaw tayo naragsakak tawmay ka. Ket kunam mo ijibangir na gasat ka taadda ka. Palakpakan tayo na po Diyos ako. Itaapo nga Domingo, saritain dagiti na ibasa, kaanaikan ti pamati. Dayti apo ti makagapo, nga datayo dito'y ita, gapo ti pamati tayo. Hapay nga makimisa tayo, gapo ta mamati tayo. Hapay nga aramiden tayo ti kabailan tayo iti biyag, gapo ta dati pamati tayo. Kunate garoda po, kasatno nga rod, ti panakaawat tayo, ti pamati, kay naigan ti Diyos. Ken kasatno nga rod, ti panakaibiyag tayo, ti pamati tayo. Adakampay kano, dagiti taga-baryo, nga tinabayag nga panawon, awan pay ti tudo. It's drought. It's summer season. Ket itinabayag nga panawon nga awan ti tudo, ket aglaylay dagiti mula, ket matay danton. Nyarod, kunada agkararag tayo para iti tudo. On the day of prayer, iti agkararag kinatipon-tipon dan, may salaeng iti nang itugot, iti payong na. Kaya nasa uwen garot, kakalsat kinggagayem, kasla pamati nga haan nga mamati. Amen? Siyempre, no mamati kayong agtudo, gapot agkararag kay garot nga umay titudo, amin kay kumakat ng itugot ti payo. Kasla po ko na tayo, mariknaken, isuti ka panunutan tayo no maminsan. Kasapulan tayo nga anagan, awatan, ti pamati tayo. No kasatno, ti panakibiyag tayo, ti pamati tayo. Adagarot ti kunan ni Santo Tomas Aquinas, ti maysa nga tao nga mamati, hanakasapulan ti panakaawat, ken panakaesplikar. To one who has faith, no explanation is necessary. Ngem ti tao nga madi mamati, lifts in you, will listen and understand what you hear. So, afsat ken gagayem, pamati garod ket kuna tayo, it's our confidence in God. Pamati kit, it's our reliance on God. And pamati hapo ket isujay pinanghahawakan natin, pininiwalaan natin. Kaya nga tayo po'y nabubuhay, naniniwala, dahil tayo may pananampalataya. Ang pananampalataya ay galing sa dalawang salita. Ibig po sabihin, paniniwala at pagtataya. No? Kasi kadalasan, ang iba sa atin, kapag sila'y nagtataya, dapat nananalo palagi. Amen? Huwag na pa'y kagtaya ka noong kamangabang. Pero merong ding time na para bagang naniniwala ka, nagtataya ka, pero hindi mo alam kung mananalo ka. Amen? Kaya kapag hindi ka nanalo, hindi ka na magtataya. Kung hindi sinagot ng Diyos ang dasal mo, hindi ka na magdarasal. Amen? Di ba? Ganun po tayo. Pero ang pananampalataya po ay maniniwala tayo kahit hindi tayo
mananalo. This is faith. Pananampalataya. Tayo magtataya at laging maniniwala. Dahil una, ang pananampalataya ay biyayang galing sa Diyos. That's why it's one of the theological virtues. It's the very first, the gift of faith. Ito'y nanggaling sa Diyos. Kapag nanggaling ito sa Diyos, tapat na ito'y tutuparin ng Diyos sa atin ang kanyang pinagkaloob na pangako at biyaya sa atin. Na kahit po madalas na para bang napakahirap magtiwala at maniwala, alam po natin ang Diyos, tutuparin niya ang kanyang pangako na laging merong tiwala, may pag-asa at may pagtitiwala at may magagawa ang Diyos. Napakahirap pong sabihin sa gitna ng mga pagsubok at karanasan sa buhay na maayos din ang lahat. But you see, when we are Christian, we believe in God's hope. We will always say, God is going to make things all right. Everything is going to be okay. Everything is going to be all right. Lagi niyo po bang sinasabi po yon? Pag meron pong problema, meron pong konting pagsubok, sinasabi niyo, maayos din. Everything is going to be okay. Everything is going to be all right. And this is our faith in God. Tayo naniniwala na balang araw, aayusin ng Diyos ang ating buhay. Balang araw, tutulungan tayo ng Diyos para iayos ang lahat ng bagay. Gradually, God helps us that we can fix what is broken. We can heal what is wounded. And we can actually make things again better and meaningful. Kaya po, kailangan po natin na magtiwala sa Diyos dahil biyaya ng Diyos ang pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. Secondly, ang pananampalataya po, ito po yung dahilan kung bakit tayo po'y nabubuhay. This is the reason why we live, because we believe. Pinangahawakan po natin ito. Dahil kung hindi na po tayo nagtitiwala at naniniwala, wala nang silbi ang lahat ng ating ginagawa. At ikatlo, ang pananampalataya ay buhay dahil ang paniniwala at pananampalataya ay dapat ay buhay natin ang magtiwala at maniwala. Lagi po nating tinatanong sa ating sarili, gaano ba kalalim ang aking pananampalataya sa Diyos? Kayo po. Gaano ko ba sinasabuhay ang aking pananampalataya sa Diyos? At kaano ko ba pinahahalagahan ang aking pananampalataya sa Diyos? Una po, ang pananampalataya ay pag-alam sa Diyos. Ti pamati apo ket panagamo no sino ti Dios ti biag tayo. Isurumswa ken rumusing iti pamati tayo, gapu iti panakaamu tayo no siya sino ni Apo Dios. Iti personal nga biag tayo, amok Apo, that we have discovered who God is in a very personal way, in a very unique way. Kaya nga alam po natin, ang bawat na may paniniwala sa Diyos ay dahil nalaman niya at nakilala niya ang Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Kaya hindi po tayo magkakapareho ng ating pangunawa
sa Diyos. Dahil magkakaiba po tayo ng karanasan at pamamaraan ng pagkakilala sa Diyos. Pero ang napakahalaga, nakilala po natin ang Diyos. Amen? Ikalawa, kapag nakilala po natin ng Diyos, mas lalo nating pinapahalagahan ang ating ugnayan at relasyon sa Kanya. Alam ko po, because you have known God, you've started to love Him. Pag nakilala natin ng Diyos, mamahalin natin ng Diyos. At pag nakilala natin ng Diyos at mamahalin natin ng Diyos, pagsisilbihan natin ng Diyos. Amen? Dahil hindi natin pwedeng mahalin at pagsilbihan ang hindi natin kilala. Amen? Hindi ka magmamahal, ikakasal mo na hindi mo kilala. Amen? Magiging malungkot ka lang. Amen? Nung nag-asawa ka, timadim am mo. Amen? Agbababawi ka kan kanayon. Amen? Agsangsangit ka lakan kanayon. Amen? So nga, mumpay, di asawaem, taamangan nung may lawlawan ka. Amen? In our faith relationship, it's the same. Kailangan natin kilalanin ng Diyos. Sa ating pagkakilala sa Kanya, mas lalo natin siyang mamahalin. At pag minahal natin ng Diyos, we are moved to serve one another. Mga kapatid, ang Ebanghelyo po ngayon ay isang paalala po sa atin na kung saan naliliwanagan ang ating mga agam-agam at tanong hinggil sa ating pananampalataya. At napaganda po ang sinasabi po ng ating Ebanghelyo at pagbasa po ngayon. Patuloy tayong maniniwala sa Diyos kahit napakahirap maniwala sa buhay. Dahil alam po natin, kapag tayo po'y naniniwala sa Diyos, God will not disappoint us. Pag tayo naniniwala sa Diyos, ang Diyos ay gagawa ng paraan. Pag tayo naniniwala sa Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Pag tayo naniniwala sa Diyos, alam po natin na tayo'y laging i-guide ng Diyos sa tamang landas at buhay. Kaya nga po, tayo po'y maniwala palagi. Tayo po'y magtiwala lagi sa Diyos. At alam niyo po, nasabi po ng Ebanghelyo natin ngayon, nuada pamatim kas tidakkel ti bukkel ti mustasa. Nuada ti pamatim kas dakkel ti bukkel ti mustasa. Mabalin mo nga kuna ti daytoy nga kayo si komoro bagutom ti bagim ket imulam ti taaw ket agtulnog to kada kayo. Kakabsat iti pamati tayo apo ket tinapateg jay na ibiyag tayo ti pamati tayo. It is not about how great our faith, but the genuineness of our faith in God. Dahil kahit po maliit lamang ang pananampalataya natin sa Diyos, pero ang pananampalataya natin ay tunay at sinasabuhay, you see, that little seed of faith will grow and grow and grow. Let us always know God. Patuloy po nating kikilalanin ang Diyos para patuloy po nating mamahalin ang Diyos. At sa buhay po natin, patuloy nating pagsisilbihan ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng pag-asa.
Ang Diyos ay Diyos ng pananampalataya. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hindi magbabago, kundi ang Diyos ay ang Diyos ng buhay. Maniwala, magtiwala habang tayo'y nabubuhay. Amen.